Okay na? Yeah. Bigay mo na. Ayan, okay. Ano na? Ano na? Ayan, salamat. Okay. Sige po. Magandang gabi po sa ating tatlo. Habang hinihintay po natin yung iba nating mga kapatid, tayo po'y umawit muna sa Panginoon. Page 69. 69 po. Okay. Wala tayong gitara. Ano? Sige po. Nandiyan na kayo? Number 69. Power of your love. Okay? Sige po, tayo po umawit. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. The Spirit leads me on by the power of your love. Gamit ka ng microphone, isa. Para malakas. Okay. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day, in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. The Spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love. Amen. Isa pa po. Ano nga po yung sabi ko kaninang page? Nalimutan ko na. Anong page nga yun? Teka. Sige, hanap na lang tayo ng ama. Ng iba. Okay? Wala yung aking tinandaan. Sige. Hanap pa po tayo ng ibang kakantay natin. Pero siguro isang awit na lang tayo, no?
Ayan, ganyan. Anong number po? Ha? 107. Okay. Sige po. Yeah. Open my eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Salamat po. Tayo po ay pangungunahan sa panimulang panalangin ng ating kapatid na Tomas. Lord, ating lahat. Tayo pa'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Hindi po ay nagtipon ng Panginoon. Salamat po Diyos, po isang kalakasan, Panginoon. Malangin ang Panginoon, ng kapatiran, pupunta ka lang dito, Panginoon, nakakanin sila. Pangmakarating ng itas po sa bahay panalangin ng Panginoon. Salamat po Diyos lahat ng oras na binigay mo sa amin ngayong gabi. Yung kalakasan namin, Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat sa ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, salamat sa 4,000 tao na nandito. Kanina 3,000 lang, ngayon 4,000 na. Okay, so tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Paganyan tayo, Myla, dahil ikaw naman ang bagong dating. Paganyan po tayo, mga pasasalamat or memory verse na gusto natin i-share. Welcome back! Galing ka pa ng Bicol niyan, ano? O, okay lang ka ba tumating? Nagsan ba ka na ba ng Sunday? Nakalimutan mo na. O, sige, pasasalamat po. Yung pasasalamat ko lang sa Panginoon, yung araw-araw na pagkakal. Saka yung pagiging healthy. Lahat tayo healthy. Tapos yung po, yung tawag nito, sa trabaho, okay naman po siya. Thank you, Kuya Tomas. Marami pa tayo pasalamat sa Panginoon. Pasasalamat sa kanya. Yung pamangalaman talaga. Huwag kalimutan na tayo pasalamat natin sa kanya sa ating oras. At yung biyaya na tayo nagkagawin sa atin, ang kalakasan, mga tigbagay nito sa atin, sa umaga, o pag-ibigay natin, yung maayos, pagbibigay oxygen sa paghinga natin, sa umaga, pag-ibigay.
Kaya maraming salamat sa Panginoon, salamat sa araw-araw pagkapain niya. Pamilya ko sa araw-araw namin pangailangan sa pagkain na natutugunan naman niya. Kumusta na ang kalusugan mo? Maraming salamat din sa pagpagaling niya sa akin. Medyo malakas-lakas na ako. Lumalok ko ang aking kalakasan. Kaya salamat ko talaga sa Panginoon sa kanyang tunay na talaga na siya talaga kumikilo sa buhay ko. Hindi ako niya pinabayaan kahit ano mangyari. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa. Nandiyan lang siya kasama ko lagi sa araw-araw at gabi. Thank you, Lord. Pasalamat sa Panginoon dahil naging successful naman yung Opo Fellowship dito kahapon at itagumpay naman. Saka salamat ako sa Panginoon dahil sa kahit sa maraming gawain sa araw-araw, paulit-ulit na lang, pero binigyan pa rin ako niya ng lakas. Kaya nga lang panalangin ng pasalamat at hinihiling na sana hindi ako makasakit. Marami pa nang kailangan. Gusto ko makakulong sa iba. At saka sa mga namin, sa financial namin sa araw-araw, na makakasurvive naman. Pasalamat ko sa Panginoon dahil na unti-unti yung gamot niya. Kasi mayroon importante yung gamot eh. Kaya siya sa 120 pesos, inunti-unti ko lang bilihin para mabuko ko yung 120. Kaya pinapanalangin, sana lagi kami may order. At hindi na kami pwede yung araw-araw, bawal na siya mapagod, yun na sa kanya talaga. Sana, inaano naman ng doktor, kaya nga inaano siya na pagdating ng December, panibagong laboratory na matitingnan kung may ano ba yung gamot na binigay sa kanya. Salamat po. Ako po yung nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa. Alam ko kayo pagod sa mga gawain sa bahay. Si Myla galing pa ng opisina, pero pumunta dito para mag-aral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Si Pastor ay hindi natin makakasama dahil naman siya ay masama ang pakiramdam. Kaya sabi ko, sige, papanalangin na lang natin si Pastor. And then, salamat sa Diyos dahil kahapon ay naganap ang UKWO, United Church Workers Organization, UKWO, na ito po ay pinamamahalaan ng mga pastor, ang mga members nito, conference, no? Oo, okay naman siya, kuya. So, salamat po sa mga tumulong, mga nagluto, no? Punong abala kahapon, at alam kong busy kayo talaga kahapon. Pero salamat pa rin sa Diyos, present pa rin si Venus, si Tomas, at si Elder Becca, no? Na busy talaga kahapon. Akala ko nga, ilan lang ang dadating. 10 lang, pero nakita ko kayo sa CCTV. Ang dami niyo pala. Ang dami niyo kahapon. Nasa 20 ata kayo, ano? Wala naman. Mahigit 20. Mahigit 20. Oo, no? 23, lahat. Kasama na kayong lahat. So, ibig sabihin, napagkasya kung ano man yung nakayanan natin. At sumobra pa. Naalala ko tuloy yung kwento ng 5 tinapay at 2 isda. Diba? Yung dumami, konti lang yun, pero dumami sa awa ng Panginoon. Okay, magandang gabi po, Elder Becca. Kayo na po ang magpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at nagkita-kita tayo muli at tayo ay nagkasama para tayo ay magpuri at magpasalamat sa kadakilaan ng ating Panginoon.
pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon kahit na may mga last week talagang kakapakaba yung dibdib ko kasi sabi ko, Panginoon, sabi ko, kagaya ng Sunday, hindi pa natapos yung service tumakbo na ako papunta ng ospital para kay Aileen. Pero God is good, kahit pa paano po ay nagbabago-bago na. Tumatay pa siya, pero hindi na kagaya ng dati na maramihan. Kasi mali pala yung ibigay na prescription na reseta ni hindi pala doon sa talagang sakit niya. Kasi pagdating namin sa hospital, pinaano lahat, ano ba yung ng bata, buti si Micah talagang maano siya, every time na dudumi yung bata, kinukunan niya ng picture. Kaya nakita ng pedya dun sa hospital na sa Pabelia. Actually talagang nagtitig na ako saan ba pwedeng madala kasi nung time na nung Sunday, panay-chat na ni Micah, ma, sabi niya, iba na yung ni Aiden, sabi niya, tain na ng tain. Siyempre, bata yan eh. Baby, hindi marunong yan kung ano yung napipil ng sakit. Kaya, sabi ko, kung sa salita, sa Sanong di Diyos, sabi ko, baka tusukan lang agad yung bata, agad-agad. Kaya, takbo kami sa Pabelia. May record siya dun eh, dun siya ipinanganak. Kaya ang laking pasasalamat. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang na-assist naman siya ng maayos. Salamat at kahit paano yun papasalamat ako kahit tayo naghihirap, andiyan pa rin tinutugunan niya lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya thankful ako. Okay naman siya ngayon. Medyo okay na, kaya na rin ako nagpakain muna. Pinakain ko muna siya ng carrots na dinurog. Salamat. 7 months. 7 months. Gandang gabi po, and then sorry. Wala po si Ana. Oo. Si Elder Flori, ano po ang inyong ipagpapasalamat sa Diyos? Last na po. Ayun. Yung bago natin. Kumawa naman siya. O, pinaso siya dito. Sige po, ano po ba kayo nakaasa? Salamat po sa Panginoon sa pagkikita natin. Ngayon, salamat po sa Panginoon dahil nung Sunday nga nakapag-ano si Pastora, nakapag-message. Nabigla naman po ako, hindi ako naabisuhan. Sabi ko, ang ganda sana ng mga aanin ko doon. Kasi ang ganda ng kanyang mensahe, bagong langit at bagong lupa. Ang sabi na, dito pa lang sa lupa, makakamta na natin ang bagong langit at bagong lupa. Kung tayo ay may pag-ibig, tunay na pag-ibig sa ating kapwa, yun nga, tayo, kumbaga hindi tayo makasarili. Katangian po yun ni Pastora. Pasalamat ko lang po. Kumbaga napakaganda ng kanyang mensahe na hindi ko man lang na kanyang Kumbaga, maganda naman yung mga patotoo pero meron pa sana mas malalim doon. Bihira po yan mangyari. Yung mga ganyang pagkakataon. Salamat po sa bawat isang nag-participate sa na yun. Ang pangalan nito, ang pag-aano ng Venus, yun nga po, napakaganda ng mensahe ni Pastora at salamat sa bawat isa sa awit ni Don, sa partisipasyon po ng bawat isa, sa pagkikita muli ng mga miyembro, ng mga dating mga manggagawa at mga Tsaka yung kahapon po, wala kayo dito, kapatid na Grace, napakaganda po. Salamat sa bawat isa na tumulong, sa ating kapatid na Venus na nagluto, sa bawat isa na nagkita-kita, bihira nga po mangyari yun. Salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay, sa lakas, at sa patuloy na proteksyon na binibigay mo. Salamat po. Sige po, salamat po sa mga pasasalamat natin sa Panginoon. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating Bible study.
Pakitingnan nga po ang aking memory verse na nilagay doon. Pakicheck nga po. Ating pong buksan ang ating mga Bible. Kasi tune in ako sa live eh. Sige po. Lucas 10:1 to 11. Lucas 10:1 to 11 po. Ating pong basahin ito ng sagutan. Lucas 10:1 to 11. Pwede po natin ituloy na hanggang 12. Okay? Sige po, isinugo ni Jesus ang 72. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, nakakaani ng anihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balitan ng sandalias. Huwag na kayong tumigil upang kumamit man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung makinig sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan niyo. Ngunit kung hindi babalik sa inyo ang inyong pagpaspas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, igalin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga-roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, Pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Tayong lahat, sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Wow! Araw ng paghuhukom. Judgment Day. Magandang gabi, Brother Peter. Dito na po kayo sa harapan. Join us. Oo. Sige po. Dito ka kay Marantal. Okay. Ito pong kwentong ito ay tungkol sa pagsugo ni Jesus sa 72, 72 katao ang kanyang sinugo. Para anong gawin? Para mag-ani. Okay, very good, Myla. Kasi noong panahon na yon, mag-aani sila ng mga tinanim nilang mga trigo. Alam niyo ang trigo, parang oatmeal yan eh. Nakatikim na kayo ng oatmeal. Kung sa atin siguro ang version niyan ay bigas. Diba? Kung sila trigo, sa atin sa Pilipinas bigas. Oo. At ang trigo, oatmeal, no? Nakatikim naman na siguro kayo ng oatmeal. Magandang klase po siyang, oo, mga gustong mag-diet, yung gustong pumayat, oo, at maganda siya sa puso. Alam ko hindi man ako doktor, pero ang alam ko, ang oatmeal ay fiber kasi siya.
So pag kinain po natin yan, nakakatulong siya sa digestion ng ating mga katawan. So nung panahon na yun, ang kanin o bigas sa kanila ay trigo. O ano naman po ang relasyon ng 70, very specific, 72. Ano yung 72 na tinutukoy po dito ng Panginoon? Ano yung 72? 72 na ano? 72 tao. Manununod. 72. Bakit kaya 72 lang? May significance kaya yung numero? Perfect number daw po ang second. Wow, ganun ba yun? Explanation. Oo nga, tsaka di ba may mga sa mga inchik, lucky 7. Ewan ko kung anong meron sa 7. Noong sa Bible din, parang lagi binabanggit ang 40 at saka 70. Napansin niyo ba yan? Yung dalawang yan, lagi yung binabanggit yung 40 days, 40 nights, 70, yung mga ganon. Palagi siyang nababanggit dito sa Bible. At medyo merong significance, meron siyang tatak na bakit yun mahalaga, yung mga numero yun. Huwag lang natin gagamitin yung mga numero sa ano sa pagtaya sa kung ano. Anyway, ano pong nangyari dito, no? So, pumunta dito, pumili ang Panginoon ng 72. Sila'y sinubo niya ang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupunta. Dinivide niya. Yung 72, dinivide pa niya sa tigda-dalawa. Kayong dalawa, Elder Becca ni Myla, partner kayo. Elder Flory, ikaw, Brother Peter, partner kayo. Sister Venus, Brother Tomas, partner kayo. Ganon. Kumbaga, yung 72, hinati-hati niya na tigda-dalawa. Okay. Anong sumunod? Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kukunti ang mga mag-aani. Biruin mo yun. Tayo, maraming mag-aani, walang aanihin. Baliktad. Sa Pilipinas, bakit po? Bakit ko nasabi yan? Kasi ngayon, industrialization na tayo eh. Lahat ng mga kalsada natin, ang mga bukid natin, mga kapatid, ginagawa ng sementado. Ginagawa ng subdivision. Lalo na sa Calabarzon area. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ang Quezon, hindi pa nila mahagip yan masyado. Pero itong mga malalapit yan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, halos lahat yan ay patag na, di ba? Subdivision na. Ang kawawa dito, mga kapatid, yung mga may-ari ng lupa. Kasi pinagbibili na nila. Ngayon, pag naubos na lahat yung mga lupang yan, at puro mga malalaki ng sementado, alam niyo mga kapatid, wala namang masama sa pagbabago. Wala namang masama sa development, sabi nga. Pero, ang Pilipinas, mga kapatid, ay agricultural country. Nabubuhay po tayo sa ating lupa. Pag yan ay nawala, wala na tayong ikakabuhay. Unlike sa mga industrialized countries na tinatawag, yung G7, alam niyo ba yung G7? Malalaking bansa yan. Germany, USA, England, mga malalaki, nakalimutan ko na yung iba. China, mga European countries. Mga malalaking bansa yan. Hindi naghihirap. Nakagaya natin, third world country. O diba? May first world, di may third world. Ano kaya yung second? Nasa gitna siya, hindi naman hirap na hirap, hindi rin naman siya mayamang-mayaman. Pero may mga mayayamang bansa. Saan bang bansa yun na kasi kung sa atin, meron tayong mga SSS, yung tulong ba ng gobyerno? May bansa,
Sa Europe, hindi na kinukuha ng tao ang tulong ng gobyerno. Bakit? Sa New Zealand. New Zealand, basta sa ganyang Switzerland, New Zealand, Europe. Sa Europe, nakalimutan ko yung bansa. Pero, oo. Pero ibig ko sabihin mga kapatid, hindi na nila kinukuha yung surplus ng government. Ano na yun eh? Kasobrahan surplus, sobra. Sobra yun ng gobyerno, hindi na kinukuha. Tayo mga Pilipino, nakapila bago makuha ang tulong. Kakaiba, no? So makikita po natin ngayon ang hindi pagkakapantay-pantay talaga. Ang difference, pagkakapantay-pantay. Kaya ko naman po nabanggit ito dahil ang pinag-uusapan natin dito, yung trigo. Na parang nai-imagine ko, itong panahon na ito, sagana sa trigo yung mga tao, pero walang kumukuha, di ba? Ano sabi dito? Ulitin nga natin, mga kapatid, anong verse ba yun? Ha? Napakarami nang aanihin, ngunit kung kakaunti ang mga nag-aani. Oh, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Oh, verse 3, humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa anumang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Diba? Pag pumasok ka daw sa bahay ng isang kapatid, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Na-remember ko tuloy, merong kwento sa Bible na dumaan yung, ano bang kwento yun, Elder Flory, kung natatandaan po ninyo? Yung kamatayan, tapos lahat ng taong hindi naniniwala sa Diyos na hindi naglagay ng dugo ng Passover, yes, angel of death, di ba? Nung panahon na yon, dumaan ang kamatayan at yung anak ni Faraon ba yan? O yung Faraon, di ba? Hindi siya naniniwala na ang unang anak na lalaki, panganay na anak na lalaki ay mamamatay. O hindi naniniwala si Haring Herodes. Anong nangyari? Nung dumaan yung kamatayan na yon, lahat ng panganay namatay. At yung mga naligtas lang, yung may mga dugo na nilagay doon sa kanilang mga hamba. Anong hamba? Pinto? Bintana? Hamba. Okay. Nako, siguro wag namang, alam niyo mga kapatid, yung angel of death na yan. Ibang forma lang yan ngayon sa atin eh. Virus yan eh. Hindi nyo ba napansin? Yung mga naglalaganap na ngayong mga sakit, parang angel of death na rin yan eh. Na maraming na virus. Ganito ang nangyari ng panahon na ito. 72. O 72 years. O 72 na katao ang isinugo upang mag-ani. Walang pumunta. Ano sabi dito? Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Okay, ibig sabihin ito yung dito natin po nakuha yung pag tayo ay kagaya nito, may prayer meeting, naghahanda. May kaunting hinahanda, di ba? Dito yun eh. Ayan, may tinapay tayo. Tira yata yung kahapon. Oo. So, ibig sabihin,
kainin nyo kahit hindi nyo type yung pagkain. Naranasan nyo ba yung may hinain sa inyo pero hindi nyo type? Di ba? Naranasan na ba ninyo yon na hinain ninyo, halimbawa, kain ka muna, Brother Peter. Alam ko gutom ka. Eh, hindi kumakain si Brother Peter ng pagkain na ganon. Paano mo, Brother Peter, sasabihin sa kanyang pasensya na, hindi ako, masasabi mo ba yun na, pasensya na kayo ha, hindi ako kumakain ito. Busog pa ako. Yan yung mga excuses di ba? Pero po tayo mga Pilipino, likas sa atin ang hospitality, yung at pakikisama. Kahit na hindi mo gusto, kakain ka. Para lang masabi na, para naman hindi mapahiya yung taong naghahanda. Di ba? Kahit sabihin mong busog ka na, kakain ka kahit kaunti. Di ba? Ganun tayo. O kahit na sabihin mong busog ka pa, at pagka hindi mo naman nagustuhan yung niluto o hinain, huwag ka nang magsalita. Di ba? Yung binigyan ka na nga ng pagkain, aanuhin mo pa, pupunahin mo pa. Hindi ka masarap yung puto ni Venus. Ay, di ba nakakasama ng loob yun? O kaya, hindi ka masarap yung pansit ni Elder Becca? O, di ba? Ay, anong mararamdaman nung pinakain ka na nga, magpupuna ka pa. Kainin nyo. Yan ang sinasabi dito. At parang sinasabi ko dito, huwag tayong mapili. Buti nga nung mga panahon na yun o ngayong panahon natin, naluluto na natin ang mga pagkain, nakakakain tayo ng kung ano man dyan. Pagka may pera-pera tayo, diba? Nakakakain tayo ng maayos, diba? Labas-labas. Eh, nung mga panahon na yun, naglalakad ang mga tao. Walang sasakyan, sa kamelyo nga lang nakasakay yung mga tao nun Imagine ninyo yun. At sila ay kumakatok sa bawat, o pair by pair, Elder Becca, Elder at Myla, punta kayo dun sa ganitong lugar. Kakatok kayo sa mga pinto. Alam niyo itong practice na ito, ginagawa ito ng mga ibang kapatid natin. Yung pagkatok. I-share po namin sa inyo ang salita ng Diyos. Hindi na ako magbabanggit. Pero mga naka-uniforme pa sila. Alam niyo na. Alam niyo na. Ibig sabihin, itong practice na ito ginagawa ngayon. Diba? At talagang mga naka-spooting yan, naka-kana yan. Ay nakakatuwa naman sila dahil talagang pinaghahandaan nila ang pag-share. Ako na-appreciate ko yun. At karamihan sa kanila dito sa Pilipinas, banyaga, mga foreigner. Oo, na talaga namang maganda rin yung ganung practice mga kapatid, no? Na presentable. Pero ang sinasabi ko lang po, ang salita ng Diyos halos ngayon ay ini-spread na sa buong mundo. Halos lahat ngayon ay ini-spread na. At pag ito nga daw ay naibahagi na sa buong mundo, ay baka talagang hindi ko masabi kung kailan dadating ang Panginoon. Pero yan ay isa sa mga indikasyon na malapit na ang kanyang pagdating. Dahil halos lahat na ng tao ay nakarinig na ng magandang balitang ito. Diba? Tingnan niyo yung mga nasa bundok, halos lahat. Sabi nila, Elder Becca, may isi-share ka. Paki-ano po yung microphone para marinig kayo. konti na lang daw ang bansa na hindi pa kakakilala sa Panginoon. Pero pag dumating yung time na sila ay nabahagian na, yun na yung time talaga na nandito parating na ang Panginoon. Kasi parang Lahat na yung nakarinig. kasi, sa Revelation kasi, parang konti na lang. Tama po kayo doon. No? So, konting-konti na lang. Well, syempre, ang Panginoong Diyos lang nakakaalam kung kailan siya babalik muli. No? Sa verse 8, pagpasok ninyo sa isang
bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Verse 9, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit, pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin. Ano ulit? Ang sabi? Pag hindi kayo tinanggap, ay ano daw? Ngunit pagpasok ninyo, verse 10, pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, kahit na pinamamahagi natin ang salita ng Diyos, mayroon pa rin mga taong hindi pa rin naniniwala sa Panginoon. Kahit na na-spread na lahat yan. Diba? Ngayon ang technology, mabilis na eh. May Facebook ka, may live video tayo. Ang internet ngayon, halos lahat ng bansa, meron na. Diba? Pipindutin mo na lang, makikinig ka na lang eh. Yung iba hindi pa nakikinig. Kasi po, bakit? Maraming option. Diba? Parang channel lang yan eh. Ayoko sa channel na ganito, ilipat ko. Ayoko nang pinapakinggan ko, ilipat ko. Ang atensyon ng tao maiksi. Di niyo ba napansin yan? Ang pasensya ng tao maiksi. Hindi kagaya ng panahon namin ni Sister Venus. Ewan ko kung naabutan na rin ninyo ito, Myla. Pero kami, nung mga panahon namin, ako, grade 3, grade 1, talaga namang ang tiyaga namin talaga noon eh. Bakit? Bakit ko nasabing matyaga tayo, Elder Becca? Kasi noon, wala namang mga social media na yung mga cellphone na yan. Nagtsatsaga tayo. Hintayin ang mga magulang natin at sunduin tayo sa eskwelahan. Di ba ngayon ang mga bata? Hindi na. Kanina lang, pagpunta ko dito sa church mag-isa lang yung batang nakatagbiyahe sa jeep. Sabi ko, nasa kaya yung magulang na ito? Gabi na medyo malaki naman na yung bata, no? Mga, siguro, 10 years old. Yung bata. Pero nagtataka lang ako, wala siyang magulang na naghahatid sa kanya. Noong mga panahon natin, Elder Becca, sinusundo tayo ng mga nanay at tatay natin, di ba? Hindi pwedeng hindi. Oo. So ngayon, iba talaga ang panahon natin ngayon. Medyo, independent na ang mga bata. Medyo independent na sila. Pero ano sabi po ng Panginoon dito sa kwentong ito? Tingnan mo natin ulit at matatapos na tayo. Sabi dito, hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan at sabihin, pati ang alikabok ng isang bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ibig sabihin, meron ng may warning na, pero hindi pa rin naniniwala ang mga tao. Ang kwentong ito, mga kapatid, nag-utos ang Panginoong Diyos sa 72 katao. Nag-partner. This is evangelism, in other words. Nai-spread ang salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Ito yung kwentong ito, ang buod ng kwentong ito. No? Na ang practice nga, yung iba, ine-entertain, pinapakain, yung iba ayaw makinig, yung tinataboy. So, ang tao po, ano po matututunan natin sa kwentong ito? Ang tao ay hindi mo mapipilit sa kanyang pinaniniwalaan. Ito po ay kusang loob. Kaya tayo sa simbahan, hindi tayo namimilit.
kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Ang ating bansa, we are a free country. Kung anong relihiyon ang gusto mo, doon ka. Wala mo nagsabi na, o lahat kayo maging protestante ha? O lahat kayo maging katoliko ha? Wala mo nagsabing ganon. Kanya-kanya tayo ng ating paniniwala. Wala pong pumipilit sa atin, mga kapatid. Siguro yun na lang po ang iiwan natin mensahe ngayong gabi. Walang pumipilit sa atin, gaya ng mga disipulong ito, 72 disipulo, mga misyonary ito, na pumupunta sa bahay-bahay at nagsasabi ng salita ng Diyos. At pinakita rin dito sa kwentong ito, yung pag-o-offer ng pagkain. O dito natin nakuha ito na, di ba, pag may bisita, maghahain tayo. At ikaw naman bilang bisita, hindi mo dapat tatanggihan ang anumang hinahain sa iyo. Okay? Yun po ang buod ng kwentong ito. Anong nangyari na sa ating pusa? Ando na. Anyway, maraming salamat po sa ating pag-aaral na ito. May tanong ba kayo? May tanong kayo sa ating lesson po ngayong gabi? Naiintindihan po ba? Maliwanag po ba ang paliwanag ko? Mayla? Maliwanag ko? Anong natutunan mo sa ating lesson ngayon? Anong natutunan ngayong gabi? Sige. Yung ano po, wala po yung pag pupunta kayo sa isang lugar. Kung ano man ang inihain sa inyo, parang i-ano po sa buong puso. Yes. Ang tawag doon ay Respeto. Next. Oh. Brother Peter. Sige, isa-isayin ko kayo. Total, napakarami naman natin ngayong gabi. Brother Peter, ano ang natutunan ngayong gabi po? Sige po. Oo. 7,000 tayo ngayon. Ano natutunan? Sige. Sa akin naman, ayun, yung subukan din ganyan, yung hinainan ng pagkain, ay hindi gusto tayo mong kumain, may maano ka, yung parang hindi masarap sa'yo. Kakainin mo na lang, baka hindi sila mabaya o magalit sa'yo. Sinong naalala ko nung bago masalita kami sa Busan, dun sa South Korea. Niyaya. Korea. Ako, South Korea. Busan. Lugar pala yun, Niyaya kami sa mundo ng aming manager, no? Tapos, may inihain sa amin na malalaki na, no? Akala ko mga apple. Kulay yan kulay pula. Nung kakain na kami, hindi pala apple, yung malalaking kamatis. Yung mga kasama ko, kinain ka lang kinain. Isip lang naman, yung dalawa mong kasama, hindi na kayang malunok. Nakapasukas na. Sabi, kainin yan. Nakakain naman kay Gusing dahil doon. Ang ginawa naman ng isa, tinago na lang sa puso. Masaya niya. Oo, wala na tayo niya mga kawaris. Okay. Tapos, sunod na naman, nailan na kami naman yung kimchi. Kimchi. Oo, sabi, mabawang amoy namin. Oo. Halos hindi namin makain. Sabi, tikim-tikim lang kami. Tapos, napansin ng Koreano na ang daming hinahin. Hinahin ng pagkain. Tapos, konti lang ang nabawas. Tapos sabi niya, hindi ba masarap yung pagkain namin? Sabi niya, gano'n. Kaya, masarap naman. Hindi yung, buti lang kinain yun. Sabi niya,
Eh, tinuloy namin kumain. Pwede hindi namin ay... Pero kalaunan, ganyan na mga ilang taon. Hinahanap namin yung kimchi. Sa harapan namin. Nagdaling. Tapos, pag nakain kayo sa mga restaurant, yan. Hinahanap namin yung mga kimchi kasi sa kagalan na sa harapan natin kami sa magkain ng Korean eh. Kaya maanghang eh. Kaya yun. Tapos namin nilagay ko naman sa siguro yung walang kapilitan sa anampalataya. Pero bilang tayo mga Kristiyano, kakapatan natin tungkulin natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga hindi nanampalataya, yung mga lumalayo sa Panginoon, yung lumalayo sa Panginoon. Dahil yun ang ating tungkulin, yung ihayag ang salita ng Diyos. At hindi tayo sumuko kaya lang yung mga apis, hindi walang paniniwala sa Diyos. Mayroon pa bahagian ng salita ng Diyos yun. Nasubukan ko ganyan, yung pinatawanan kami, yung nag-evangelize kami. Punta namin yung mga kapatid na Muslim, ay pinag-iabang nila yung religion nila, yung libro nila, yung aklat nilang Quran, na iba yung pananampalataya nila. Yung kalaunan, sa tiyaga namin nagbabae ng salita ng Diyos, naiano namin yung Muslim eh. Naiba namin, naniwala sa amin. So, na-realize niya na mali yung pananampalataya nila. Si Allah ay, ang Diyos nila ay hindi nanganganak, hindi, ba yung Diyos nila, ang pananiwala nila. Kaya binahagi namin, pinaliwanag namin yung salita ng Diyos. Unti-unti niya naiintindihan, tapos nagbabaptize siya sa Methodist. Methodist kami sa Sibano. Di wala kasing UCCB sa South Korea eh. Yung mga Muslim, mga Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, mga Indian ang paino nila, yung baka. Yung Diyos na mga Indian eh. Mga baka ng pastor doon na masipag bahay-bahay kami noon na nag-evangelize sa mga ibang lahat. Sa awa ng Diyos, may mga sumali. Yeah, tsaga lang lang. Tsaga. Hanggang sumuko. Kahit anong pang-kotya, pang-lalait sa'yo. Ganun-ganun mga... Kakaunti ang mag-aani. Kasi sa totoo lang, ngayon sa panahon ngayon, napakarami talaga ng tao na hindi naniniwala sa Panginoon Diyos. Kahit ng salita ng Diyos, pero marami pa rin talaga ang hindi nakakakilala ng tunay na tayo ay may Panginoon Diyos. Kaya kailangan yung sinabi ni Brother Peter na huwag tayong sumuko hanggang sa dumating ang Panginoon, talagang ibahagi natin na meron tayong Panginoon Diyos na talagang salita ng Panginoon. Eh ngayon kung ikaw ay talagang malayo yung puso mo, tama na rin yun. Kasi at least nasa sa tao yun. At saka sa panahon din nga pala. Parang challenge sa mga disciple ng Panginoon na humayo kayo. Kasi parang marami yung hindi naniniwala kaysa mga nagtitiwala. Kaya kailangan turuan i-spread, ibahagi. Kunti lang yung maraming aanin pero kunti lang yung mag-aanin. Kaya challenge yun sa atin. Kung parang para dumami, paano natin padadamihin yung mananampalataya. Yes, very good. ano kaya yung pag-ibig sa Mag-mic ka, Elder Becca, para marinig ka po. Paano kaya yung mga tao na hindi naniniwala?
tapos biglang dumating yung Panginoon Diyos. Ano kaya yung ano ng Panginoon Diyos sa kanila? Minsan nalulungkot ako kasi lalo na't pagdating ng Sunday, may nakikita lang ako yung parang busy-busy sila sa buhay nila, kung paano nila papalaguin yung buhay nila. Parang wala na lang talaga silang time. Although hindi naman talaga tayo magpupunta ng church, yung paano man lang yung makikita mo sa puso nila na marinig mo man lang na meron silang Panginoon. Pero minsan naririnig mo, saan magpupunta ako sa mall, punta sila sa mall pero hindi rin sila nakakapunta ng church. Minsan maiiling ka na lang talaga eh. Parang kasi dyan sa lugar namin na walang time talaga sa Panginoon. I remember nung panahon na pumunta tayo sa Cartimar, natatandaan niyo yun? Natatanda ko yun eh. Na namimigay tayo ng pamphlet, di ba? Maganda po yung practice din natin na, di ba naghati pa ang mga kababaihan at kalalakihan, namigay tayo ng mga... Oo, kaya nakapunta dito. Pinumagawa mo yung pananampalataya. Talagang sa kanila inaano yun. Pero doon sa mga madalang yung nabigyan ng polyeto. Oo, no? Pag nabigyan mo ng polyeto, tinatapos. Ang ginagawa natin na namamahagi tayo ng mga polyetos, no? Yung iba nga natin mga kapatid talagang naka-megaphone pa, no? At hanggang sa bus, may nagpipreach, di ba? Wag lang yung ayoko nung nangangalap ng pera. Kung tayo may magbabahagi ng salita ng Diyos, sana walang kapalit. Ako naman, yung gano'n naman ang akin. Pero kung may magbigay, salamat. Pero huwag mo nang pilitin yung mga tao pa na magbigay, gano'n. I mean, sorry ha, pero I don't find it Anyway, sila yun hindi bahala na po sila doon. Pero sinasabi ko lang po, kung tayo po libre ho ang salita ng Diyos. Ito lang ho ang punto natin. Libre ang salita ng Diyos. Wala siyang hinihingi dito kapalit. Ang kapalit lang dito ay ang pagtitiwala at pananampalataya. Tanggapin natin ang Panginoong Diyos sa ating puso. Yun lang. Hindi naman sinabi ng Diyos, pag ikaw ay, ganito, ganyan, walang standard. Pero, yung pag-maintain mo nun, yun ang mahirap. Kasi, pag tinanggap mo na, kailangan panindigan mo Panindigan mo na ikaw ay Kristiyano. Yun ang mahirap, mga kapatid. Kasi minsan, ako, sa totoo lang, matamlay ako ngayon. May aktibo na naman ako. Mamaya, na-turn off pa ako doon sa kapatid ko, nakaaway ko. Halimbawa, di ba may hindi ako nagustuhan? Malang patamlay na naman ako. Hindi na ako magsisimba. Di ba? Hindi ko nababatiin. Marami. Pag pumasok talagang iba't ibang, masamang espiritu. Kaya nga tayo mga tao, tayo perfect tayo. Tungkol lang yun, yung mga tao lang tayo. Kahit tayo, mga Kristiyano na mga tayo, magkakaroon pa rin tayo ng kasalanan ng dyan. Diba? Siguro po, habang buhay talaga yan, naman tayo. Hanggang nandito tayo sa Pero meron ka talagang dyan pininindigan, na pinanghawakan, na tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo. Pero nandun pa rin na hindi maayos talaga, nandun pa rin yung dokso. Yun ang mahirap doon. Kasi paano mo yung consistency na tinatawag, consistency. Yung panindigan mo, Kristiyano na ako, paninindigan ko na talaga ito. Kaya yung mga kapatid natin po na nakukulong, mahirap para sa kanila yun. Tingnan niyo, bumabalik yung iba. Yung ibang nakukulong hindi lang sa rehas na preso. Nakukulong sa bisyo. Bumabalik.
Maraming pamamaraan. Nakukulong sa sugal. Nakukulong sa babae. Nakukulong sa panlalalaki. Nakukulong sa kung ano pa man. Di ba sa? Bumabalik. Para kang garter na pag ginanon mo, bumabalik. Ang tanong, huwag ka nang bumalik. Yun yung pag ginano pa, yung pagbalik na yun, yung dapat yung hindi na, yun ang nilalabanan mo. Yun ang nilalaban. Kaya, ito ang pag-aaral ng Biblia, reminder sa atin ito lagi na, teka muna, nalilihis na yata ako ng direksyon no? Ito ho ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kaya yung pag-attend natin ng mga pag-aaral sa Biblia, prayer meeting, malaking bagay ho yan. May isa, dalawa, tatlo, ituloy natin yan. Wala po yan sa bilang. Nasa sa tao yan, talaga. Well, maganda rin kung marami tayo. Sino ba ayaw ng marami tayo? Diba? Pero naiintindihan ba na mga dumadalo ang sinasabi mo? Ganun. Para lang naman nasa classroom Ang daming estudyante, nakaganon sa teacher. Pag pina-exam mo, wala, betlog, 0. Wala naiintindihan. Diba? Minsan, totoo yun, Brother Tomas. Minsan ang Biblia, hindi ko nga rin maintindihan sa totoo lang minsan. Totoo. Kasi, yung pala, yung verse na ito ay kaugnay nung Old Testament. Ganon, di ba? Kaya meron tayong bago at lumang tipan. Kasi ibabalik mo dun sa Old Testament para maintindihan mo yung buong kwento. Maunawag, ganon po siya. No? Kami ni Sister Venus nag-aral ng, ano nga yung LFP? Ano nga? Lay Formation Program. Ganon yan. Merong pag may kaugnayan itong New Testament kay Old Testament. Ganon. Kasi pag binasa mo lang siyang ganon lang, parang hindi ko naiintindihan. Kailangan alamin mo yung background niya para maintindihan mo yung buong picture, sabi nga. Di ba? Ganon. O kaya, minsan, totoo yan. Minsan uulitin mo, ano daw ang sinabi? Parang hindi ko naintindihan. Tagalog naman. Tagalog naman. Pero minsan, marami din po kasi sa mga kapatid natin o mga tao pamit na hati ang atensyon natin. Meron tayong ibang iniisip talaga. No, minsan nakatingin ka nga pero hindi naman na-absorb ng iyong utak ang gustong sabihin. Kaya ho dyan ang kailangan ang Espiritu Santo. Yun ang intervention ng Holy Spirit para maunawaan mo ang gustong sabihin. Doon pumapasok ang banal na Espiritu. Kaya nga, come, Holy Spirit, come. Para maintindihan ko ang mensahe ng iyong salita. Kasi kung sarili ko lang kaalaman ito, hindi ko siya maiintindihan. Kasi galing sa sarili mo, utak lang Hindi ka humihingi ng tulong, divine intervention, para maunawaan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kaya mahalaga ang ating pag-aaral ng Biblia. Kasi minsan sasabihin, parang napag-aralan na natin to. Hindi niyo ba napansin? Parang umuulit-ulit lang, parang napag-aralan na natin to. Parang ito din yung verse nung ganito. Inuulit-ulit para talaga lalo natin maintindihan. Ganun po yun. Di ba, Kuya Tomas? Kaya umuulit-ulit lang mo yan yung ating mga lesson kahit sa mga bata, kahit sa mga adult, no? Ulit lang siya. Kasi nga naman, ilang books ito. Pero minsan, sa dami din ng mga istorya dito, hindi naman din natin na halos lahat na pag-uusapan pa At hindi pa rin natin nababasa. Sino nakapagbasa dito ng buong Bible? Sige nga. Yung totoo? Wala.
O, di ba? Parang sinubukan mo, Ate Venus, pero bakit parang hindi mo natapos? Maraming hadlang eh. Sinubukan ko, maraming hindi matapos. Tapos ko yung Oo. Hindi lahat eh. Genesis 1 hanggang Nabasa. basa ko. Oo, talaga. Mapapalitan ng Oo. Yung doon po pumapasok yung divine intervention na hindi natin sa sarili nating kaalaman. Bible challenge. Reading Bible challenge. Kasi kailangan daw, lalo na yung mga kabataan. Dapat daw kasi tayo kasi mga ops na tayo, mag-focus tayo dapat sa pagtuturo sa mga bata. Kasi ang mga bata, madali nilang maunawan. Tayo kasi alam na natin yun eh, yung mga bata. Kaya sa ibang siba, yung ginagawa nila, meron sila ginagawa na ano tawag doon, street prayer, parang ganun, mag-ano sila sa kalye. Madaling araw, depende, yung gabi, alas 6 ng gabi, pag makikita silang bata, pinapaliwanagan na pinag-pray nila, doon sila nakakakuha ng mga mananampalataya. Pag ganun. Kaya sabi nga eh, di ko alam kung magagawa namin sa Pasay. Kaya nga sabi, madali sa inyo Ate Venus kasi may andyan yung palengke, malapit kayo sa ospital, dapat yung mga papasukin na ganun. Pero meron na kayong youth homes. Sabi ko, so youth homes, yung mga nakakulong yun, mahirap ano hindi kasi natin alam sa ano. Sa totoo lang, pag sa probinsya madaling gawin, pero pag nasa Metro Manila, napakahirap. Kasi napakarami mo dito kalaban. Hadlang. Tama po yan, Sister Venus. Maraming hadlang. O ikaw naman, Joy, anong gusto mong, anong mai-share mo sa ating kwento? Ay, hindi mo naabutan, ano? Pero, ang buod lang nito, paano mo sinishare ang salita ng Diyos na minsan, may mga tao talagang hindi na tinatanggap yung mensahe. Paano gagawin mo doon? Para sa akin po, kung ano po yung pinapakita mo sa tao, doon po sila maniniwala sa'yo. To see is to believe. To see is to believe. Ibig sabihin ko, ano yung nakikita sa'yo, mas papaniwalaan ka kasi ganun yun ang pagbabasihan nila, no? Ay, mahirap din, ano? Paglumpas na tayo dyan. Nandyan na kayong mga taga. Hindi ko alam kung anong tingin nila sa atin. Parang nabanggit ko na rin to sa ibang Bible study natin noon. Hindi ko alam kung ano ang impression ba nila sa atin. Bakit kaya one time tanungin natin, no? Pagka lumabas tayo dyan. Kasi yung mga bata, alam ko, kasi mga estudyante natin sa WCS yan eh. Pero yung mga nanay-nanay ba na nandyan, nakatambay dyan, ano kayang impression? Yung si Mamutoy, ano kayang ano nila? Impression. Bumibili tayo ng tinapay, gano'n, no? Anyway, marami pa pong mga challenges tayong gagawin. At yung isa nga po dito, yung pagbabalik natin ng home Bible study. Sa July po, uumpisahan na natin yan, na tayo ay sa bahay na, twice sa bahay, and then twice sa simbahan. Rebecca, sa halip na 2 beses sa bahay-bahay, 1 beses na lang sa isang buwan. O, kayo ba'y okay sa inyo yun? Anong masasabi ninyo? Ang ano naman natin ng Bible study tuwing Wednesday, hindi naman tayo nagtatagal ng matagal talaga eh. Kumbaga, ilang oras lang naman. Yung kung lang tayo magba-Bible study sa bahay. At iba pa rin yung dito kasi may mga time din na pwede tayong magyaya dito. Siyempre kung magyaya tayo kung Bible study tayo, nakakaya naman diba? Mas maganda dito. May rason kasi yan, Rebecca, bakit natin gagawin. Napag-usapan sa konsilyo yan eh, na yung ating kuryente sobrang taas. Oo. Kaya, di ba? Anyway, hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan, pero isa po yan sa mga plano. At magpaplano ang konsilyo sa Sabado, siguro
siguro pwede natin doon i-bring up ang issue na yan. Ha? Okay? May ano ako. Pero siguro ano po. Mag-ano ka ba, Joy? Parang naisip ko po ngayon. Kasi di ba sabi ko dalawa sa isang buwan. Siguro po pwede po pag linggo, pwede po kayo mag-announce kung sino pong gusto magpa-Bible study sa bahay. Yung mga members po. Na yung iba po na hindi nakaka-attend. Malay niyo po mag-suggest po sila sa bahay nila. Yung mga hindi po natin napupuntahan. Kasi tayo-tayo lang din naman ulit yun eh. Yung, malay niyo po yung ibang members na minsan lang natin na nakasama, tapos gusto niya pala magpa-Bible study sa kanila. Magsasabi na lang po yun pag may siguro po pag may nag-ano sa nila. Pwede rin naman, pwede rin, sa bago maganda rin. Oo, sige. Pag mananawagan tayo. Yan. O sino po ang gustong mag-host ng ating prayer meeting at Bible study? Ganon. Sige. So, tayo na may laging nananawagan. Di ba? Salamat nga po pala sa panawagan natin ng sa Bulaklak. O, natapos ko rin yung ating panawagan. Meron na tayo magdo-donate ng Bulaklak. Donor natin hanggang September. Tama ba? July? Tatlong buwan yung inano ko na gustong mag-donate ng Bulaklak. O ganun din po ang gagawin natin sa Bible study natin, no? Prayer meeting, Okay. Sige po, tatandaan ko yan, Joy. Sana, Ate Venus, hindi ko makalimutan, ha? Okay. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga prayer request. Pakibasa nga po, ano po ang ating mga prayer request, mga kapatid. Yung chat natin sa ating prayer meeting, pakibasa nga po. Elder naman, pasalamat po tayo sa Diyos dahil sa nakaraang anniversary na naidamos natin na sana po ay managdagan pa ang mga taon at mga taong patuloy na nanalangin. Ang prayer request ko po ay makahanap na ayos na regular na worship Winnie, matanggap po ng council meeting sa Sabado, pati pag-ayos ng land title. Kay Micah naman, prayer request po patuloy na paggaling ni Aideen. Good health po para sa lahat. Kaya si Sister Ana, nag-bleeding pa rin. Prayer request niya yung x-ray niya bukas at ECG. Okay po. Sige po. Salamat po, Sister Venus. Gagawin po natin, hihilingin ko si Sister Joy na ipanalangin lahat ng mga may sakit. Okay? Yung mga request ng mga may sakit, ng kagalingan. Sister Venus, ipanalangin po natin ang ating mga gawain ng kababaihan, yung CRO. Okay? Kasi bago na ang ating mga pamunuan ngayon. Kay Elder Becca, panalangin po natin ang ating konsilyo at dahil bago na rin ang ating konsilyo, ang ating planning ba sa Saturday? Tama? At sa Saturday, no? Meron tayong planning at ipipresenta natin ang ating mga plano per grupo, per organization. Si Brother Tomas, ano ba dito ba yung lahat ng may sakit? Sa iyo, Joy? Brother Tomas, pakipray po yung ating finances. Yung ating pampinansya.
pinansyal na kalagayan ng ating simbahan. Brother Peter, may iksi lang po ha, kung ano lang po yung ibinigay ko sa inyong assignment, yun lang po. Brother Peter, pakipanalangin po ang ano sabi dito? Si Sister Ana. Yung kanyang, ano, tawag dito? Operation po ni Sister Ana. Okay? X-ray at saka ECG. At isama nyo na rin po si Thea, ang kanyang sakit, tsaka yung ano, yung si Aiden, apo ni ano, Elder Becca. Myla, pakipray po ang ating mga bata. Kasi nakakalungkot, ang tinuturuan po namin ngayon sa Sunday School sa mga bata, 5 piraso mga bata. Kaunti, ano kaya nangyari, Joy? Simula nung VCS, ang dami-dami nila, diba? Tapos after ng VCS, dadalawa, namamay 4, 5, ako nasaan na yung mga bata? Oo. Oo. Kaya sana ipanalangin natin na ano, maibalik muli yung mga batang ito, ha? Kahit pa paano. Oo. Anyway, humingi pa rin tayo ng tulong sa Panginoon. Ipanalangin natin yung kanino ko inassign yun. Wala pa? Kay Myla, ha? Myla, yung mga bata. And then, Elder Flory, yung ating pong, kayo na po ang magtatapos sa panalangin. Okay po? So, unahin muna natin Joy, pag ganon, hanggang kay Elder Becca, hanggang kay Elder Flory. Sige po. Sila po, kung ano lang yung pinasay sa inyo. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, aming tagapagligtas, nagpapasalamat po kami ngayong gabi ito dahil nagkatipon-tipon kami upang pag-aaralan ng iyong banal na salita. Panginoon, hinihiling po namin ang aming mga kapatid na may sakit, si Elder Joey, Sister Ana, Pastor Henry, Brother Tom, Sister Thea, si Aiden, lahat pa po ng may mga nararamdaman po ngayong gabing ito, naway hipuin mo po ang kanilang puso at ang kanilang mga nararamdaman. Naway pagalingin mo po sila sa iyong banal na pangalan na Jesus. Ikaw po ang gumabay at palakasin mo po ang kanilang puso upang mapaglabanan po nilang kanilang mga pinagdadaanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tastasan namin Diyos, maraming salamat sa buhay at talakasan ng bawat sa Panginoon. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, lalo-lalo na ang mga kababaihan na maging aktibo, maging cooperative sila sa mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa amin, sa mga Panginoon, sa mga kinasiyo Panginoon, sa mga Panginoon, ang dinadalangin ng aming pinag-isang status sa aming church. Matulungan mo kami, Panginoon, sa aming pangalaman, sa aming pangalaman, Gusto Panginoon, ang lapit sa iyo, huwag kami papalaan, Panginoon, dahil hindi kami maka-ilos kung kami nasama ito po ng Panginoon. Sana, Panginoon, na mo kami
puso, magbigay ng sa tamang panahon Panginoon sa mga oras Panginoon. Salamat po Diyos sa lahat ng langin sa ngalan ni Jesus. Amen. Genesis, because you are only with power, Almighty Father God, remove their Genesis, Lord, because sa iyo lang kami maasa. Abot ang mga bata at kanilang mga pamilya upang sila ay makilala at magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Pagpalain mo ang aming pagsisikap at bigyan ang mapag-uusapan ng bawat miyembro. Nawa Panginoon, ikaw ang gumitna sa bawat isa at mabigyan ng magandang katugunan ang lahat ng aming mga proyekto sa iyong bahay-sambahan. Ito po ang aming samot dalangin na may papapuri at pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Amen. Aming Panginoon Diyos, marami pong salamat sa gabi ito na kami ay nakapagdaos